Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po ako para magatid sa inyo ng Kim Pao updates. And for tonight, atin pong ibabahagi sa inyo ang pagkapasok po ng Kim Pao movie coming soon ngayong araw. So, bale, kanina nga po ay pumasok yan sa top 10 na trending sa X or formerly Twitter social media platform. So, tanda po yan na araw-araw sa sobrang dami pong fans ng Kim Pao and napaka-active dahil nga po sa sinagot ng Kim Pao ang hiling ng mga fans na magkaroon sila ng movie ay halos araw-araw na nagte-trending at may pa-trending ang mga Kim Pao fans. Hindi nga po may kakailan na very excited na ang kanilang mga fans. So, isang araw, trending sila. Tapos kahapon, 2 pa-hashtag ang pumasok po sa top trending sa X. And ngayong araw, muli na naman pong may pa-trending ang mga Kim Pao fans. And masasabi nga po natin na ito po ngayon yung love team na kinababaliwan ngayon sa showbiz. After cut din nga po na talagang nag-trending, nag-viral din ilang araw pong pinag-usapan sa social media. Ngayon, eto naman po ang Kim Pao na tila po ay babasag ang expectation po ng mga netizens ay babasag dito sa cut din. Kasi grabe din po talaga yung hatak po nila sa mga netizen. Ang dami pong mga kinikilig sa kanilang dalawa. Although, dalawa pa lang naman yung nailalabas nila. Ang Linlang at saka ang What's Wrong with Secretary Kim. Kaya ngayon na meron po silang movie and kitang-kita naman natin kung gaano po ka-excited ang kanilang mga fans. Tingnan po natin kung saan aabutin at kung gaano po kalaki ang kikitain ng movie ng dalawang ito. Samantala, quick update naman sa Eco9 or Econin, paano ba ito ina-address ng kanilang mga fans? After ng ginawang pag-amin nito si Jericho Rosales sa tunay na estado nila ni Janine Gutierrez, ito po at sunod-sunod, panay-panay na po ang labas ng mga pictures, stolen shot ng dalawa and selfies of Cam. May ilang nagsasabi na ito po ay parte lang ng promotion na pagpapaklik para maging mabenta ang The Lavender Fields na kinabibilangan nga nung dalawa. Tila keber lang naman kay Janine and Echo yung mga lumalabas and mga bashing tungkol sa kanilang dalawa na sinasabing ginagamit lang ang isa't isa for the sake of their project. Ganun pa man ang mga Econin fans ay masayang masaya and very happy for Janine Gutierrez. Sabi nga nila ay tila naging instant driver ni Janine itong si Jericho Rosales. Ayan po, makikita niyo sa picture na ang driver po ay si Jericho Rosales. And isa pa po si kinatutuwa ng mga fans is ang hilig daw po sa white nung dalawa kasi base dito sa pictures lagi po silang naka-white na parang couple yung dalawa parate na siyang nakakapagpadagdag po ng kilig sa kanilang nabuong fandom. Samantala, update naman kay Kim Chiu, eto po at meron tayong nabasa na kung saan hindi lamang kay Janine Gutierrez siya ikinukumpara ngayon kundi pati po kay Mariana Rivera. So, napasama po sa rivalry ni Marian Rivera and Angel Locsin itong si Kim Chiu. So, bakit kaya? Mula kay Alt Kamuning, sabi niya dito, honestly, I have no idea why every time Marian Rivera achieves something, laging binubuhay or laging nabubuhay ang fans ni Angel. Marian Rivera has nothing to do with Angel Locsin. Sa tingin ko din, hindi rin sila close in real life. If Angel Locsin chooses to be fat or inactive, let's her be. Grabe naman yan, may kasama pong body shaming. Ang alam ko kasi si Angel Locsin ay mayroon pong health condition, so hindi niya yung choice na maging fat and inactive sa showbiz. Sabi pa dito, sa fans ni Kim, ayan may pahabol. Sa fans ni Kim, hindi siya ka-level ni Marian Rivera. Sobra. Yan daw po ang katotohanan.
O di ba bigla pong napasok si Kim Chiu sa rivalry ni Angel Locsin and Marian Rivera na talaga namang hindi po maiiwasan na sabungin, pagkumparahin ng mga netizens. Basta talagang magkatapatan na po yan kasi parehas pong nagdar na si Angel Locsin at saka si Marian Rivera at saka parehas po kasi sila na naging hit actress ng GMA Network. And I think dahil ito sa naging magkatapatan po ang linlang at trending and araw-araw viral na sinang linlang at ang pagbabalik ni Marian Rivera sa primetime ng GMA7 which is ang May Guardian na Elian. So, since naging magkatapatan po ang programa ng dalawa, I think yun yung reason kung bakit may nang down ngayon na kay Kim Chiu. Dahil never daw po nitong marireach ang isang Marian Rivera. And meron naman ditong sumasang-ayon and sinasabi nga na yes, kasi endorsement pa lamang daw ni Marian, walang-wala na si Kim Chiu. Sabi pa dito, medyo okay pa daw siya nang ipangtapat kay Angel Locsin, or ang ipagtapat ay si Angel Locsin at si Marian Rivera. Pero, para kay Kim, question mark pa. No way daw. At ang layo nila, or ang layo ng agwat nila. Nasa ulap daw si Marian Rivera at nasa lupa naman si Kim. Tumitingala sa Reyna. I like Kim, but ibang usapan pag tinapat mo siya kay Marian. Sabi pa dito, hindi ka level ni Marian Rivera si Kim kasi si Kim, lahat ng teleserye niya matataas ang ratings. Si Kim maganda ang kita sa box office. Unlike si Marian Rivera, na kung hindi pa dahil sa Star Cinema at hindi pa dahil sa mister niya, hindi daw makakatikim ng box office success. So, ayan, meron din naman pong nagtatanggol dito kay Kim Chiu. Kasi, sinasabi nga na wala daw pong binatbat itong si Kim Chiu kay Marian Rivera. Never talaga magiging ka-level ni Kim si Marian. Hello, kailangan niya munang tapatan or higitan man lang yung fame ni Marian sa Southeast Asia countries. So, parang sinasabi dito na pang Pilipinas lang si Kim Chiu at hindi pang international. So, kayo po ba anong inyong masisay patungkol dito sa atin pong update ngayong gabing ito? Paki-comment nga lang po dyan sa baba. And kung nagustuhan nyo ang ating update, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button na nandyan sa baba at ang notification bell para maging updated po kayo at ma-notify every time na may bago tayong showbiz reaction update.